Van, ano ang dahilan ng pagkaantala ng bail hearing? Kailan nais munang resolbahin ng korte itong mosyon na inihain ng prosekusyon na magdagdag ng mga ebidensyang gagamitin sa pagdinig bago mismo magsimula itong bail hearing. Alas 8:30 ng umaga sana, inaasahang magsisimula ang bail hearing sa kasong malversation ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Naantala ang pagdinig dahil sa motion to include additional documents ng prosekusyon o hiling na magdagdag ng ebidensya. Agad itong tinutulan ng abogado ng mga akusado dahil unfair o surprise umano ito sa kanila. Giit ng mga ito, hindi ito kasama sa kumpara at napagkasunduan noong pre-trial at hindi rin kabilang ang mga dokumento sa mga isinumite ng magkabilang panig. Idagdag pa na hindi agad sila nabigyan ng kopya ng mga dokumento. Paliwanag ng prosekusyon, hindi unfair o surprise ang mga ebidensya dahil reserved markings ang mga ito. Hindi kasi naging available agad sa kanila ang mga dokumento kaya ngayon lamang hinahabol na magamit bilang ebidensya. Matapos ang argumento ng parehong panig, napagdesisyonan ng maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na payagang maidagdag sa pre-trial order ang mga dokumento. Bunsod nito, nag-recess muna ang korte upang bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na bigyan ng kopya ang defense team. Babala ng korte, hindi sila palaging magiging maluwag sa mga ganitong usapin. Anila sa mga susunod na pagdinig, hindi napapayagan ang reserved markings para magdagdag ng mga gagamiting ebidensya. Matatanda ang 10 araw ang ibinigay ng korte para sa bail hearing ng mga sangkot sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa ngayon, hindi pa napipirmahan yung pre-trial order na magiging guide ng korte sa pagdinig. Kaninang 9:45 ng umaga nag-recess at binigyan ng palugid ng korte hanggang 10:30 para maresolba itong mga issue ng pagdadagdag ng ebidensya. Ngunit hanggang ngayon, makalagpas na ang alas 12 ng tanghali ay nanatilig naka-recess ang korte. Samantala, inaasahan namang 2 testigo ang dala ngayon ng prosekusyon, isa mula sa National Bureau of Investigation at isa naman mula sa Department of Public Works and Highways. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Break sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.